Tahimik ang buong baryo ng umagang iyon. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang ugong ng makina ng panahi ni Maribel. Sa maliit nilang bahay na yari sa pawid, nakaupo si Rico sa harap ng mesa. Nag-aaral habang pinupunasan ang kanyang pawis sa noo. Sa bawat pag-ikot ng makina, parang sinasabay ni Maribel ang pintig ng puso niyang puno ng pangamba at pag-asa. Anak, kumain ka na muna. Mamaya ka na ulit mag-aral. Malumanay na sabi ng ina, habang inilalapag ang kaning tutong at tinapa sa mesa. Ngumiti si Rico, bagaman halata sa mga mata ang pagod. Mamaya na lang po, Inay. Gusto ko pong matapos itong kaagad na report ko. Baka sakaling mapansin po ni Tita Audrey at matulungan ako sa kolehiyo. Ngumiti rin si Maribel. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay nakatago ang kirot. Alam niyang bawat pangarap ng anak ay dumadaan muna sa pader ng kahirapan at pangahamak. Mula nang ipinanganak si Rico, tanging ang bulong ng mga tao sa baryo ang naging musika ng kanilang buhay. Nako, yung batang yan. Anak lang naman yan sa labas eh. Madalas niyang marinig. Kawawa naman. Hindi kilala ang ama. Ngunit para kay Maribel, si Rico ay isang biyaya. Bunga ng isang pag-ibig na kahit saglit lang ay totoo. Isang hapon, habang inaayos ni Maribel ang lumang aparador, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ni Rico, bumungad ang isang babaeng elegante, nakasalamin, at may ngiting may lambing. Ito ay si Tita Audrey. Rico, ang laki mo na. Kamukhang kamukha mo ang Kuya Miguel ko. Masayang bati nito. May handaan sa mansyon. Birthday ni Lola Matilda. Gusto kong pumunta ka ha. Matagal na kitang gustong ipakilala ng maayos sa lahat. Natigilan si Maribel. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pero si Rico, tila isang batang muling binigyan ng pag-asa. Tita, totoo po. Pwede po akong pumunta? Oo naman, sagot ni Audrey. Hawak ang kamay ng binata. Si Lola Matilda mo lang naman ang medyo matigas. Pero baka panahon na para magbago ang puso niya. Pag-alis ni Audrey, nanatiling tahimik si Maribel. Anak, mahinaon niyang sabi. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Opo, Inay. Gusto ko pong makilala sila. Lalo na po si Papa. Humugot ng malalim na buntong hininga si Maribel. Basta tandaan mo, anak ha. Kahit anong mangyari, hindi mo kailangang magmakaawa para tanggapin ka. Kung ayaw ka nila, may Diyos naman na tatanggap sa atin, lalo na sa'yo. Ngumiti si Rico. Pilit na pinapatatag ang kanyang sarili. Sa gabing iyon, habang tinitingnan niya sa salamin ang lumang polo na isusuot niya, bumulong siya sa kanyang sarili. Bukas, makikita ko na ang pamilya ko. Sana tanggapin nila ako kahit isang beses lang. Ngunit sa dulo ng kanyang pangarap, nakatago ang isang katotohanang hindi niya inaasahan. Na ang pinto ng mansyon na inaasam-asam niyang bumukas ay siya ring pinto ang unang sasara sa kanya. Maagang gumising si Rico kinabukasan. Dilinis niya ng maigi ang kanyang lumang sapatos at iniayos ang gusot na polo na pinlansya ni Maribel kagabi. Sa salamin, bakas ang kaba at pananabik sa kanyang mukha. Isang binatang sabik na makita ang mundong matagal na niyang pinapangarap na mapasukan. Anak, sabi ni Maribel habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Huwag kang matakot ha. Maayos kitang pinalaki. Kung hindi ka man nila tanggapin, huwag mong isipin na kasalanan mo ha. Ngumiti si Rico. Baka naman po nagbago na si Lola. Baka matuwa siya sa akin, Inay. Ngumiti si Maribel, pero ramdam ni Rico ang kaba sa mga mata nito. Sana nga anak, sana. Mainit ang araw nang bumaba siya ng tricycle sa tapat ng mansyon ng mga Marquez. Malaki,
Puting-puti at tila walang bahid ng alikabok, parang palasyo sa panaginip. Sa harap ng gate, nakatayo ang isang guard na matanda. Si Mang Tonyo. Kilala niya ito. Minsan niya nang nakita kasama ng kanyang ama sa lumang litrato sa bahay ng tita Audrey niya. Magandang tanghali po, Mang Tonyo. Ako po si Rico. Anak po ako ni Sir Miguel. Magalang na sabi ni Rico, habang hawak ang maliit na regalo. Tumingin sa kanya ang gwardya. Nagulat ito sandali, ngunit biglang tumigas ang mukha. Anak ni Sir Miguel? Tanong nito, tila may alinlangan. Opo, ako po yung anak ni Maribel Santos. Sagot ni Rico, na puno ng pag-asa. Biglang kumunot ang noo ni Mang Tonyo. Kinuha niya ang radyo at mayroong kinausap. Ilang sandali lang ay lumabas ang linya ng boses ni Doña Matilda. Malamig, matalim, at walang pakundangan. Sabihin mo dyan sa labas na wala akong apo na anak sa kasambahay. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, huwag mo siyang papasukin dito. Maliwanag pa. Para bang huminto ang mundo ni Rico. Napatda si Mang Tonyo, nanginginig habang nakatingin sa kanya. Pasensya ka na, iho ha. Utos ng Donya na hindi kita pwedeng papasukin. Pero may imbitasyon po ako. Si Tita Audrey po ang nag-invite sa akin. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang marinig ang mga bisitang naglalakad papasok. Narinig niya ang ilang mga bulungan. Sino yung binatang yan? Yan daw yung anak sa labas ni Miguel. Ang kapal naman. Nagpunta pa rito. Kawawa naman. Mukhang walang alam sa lugar niya. Hindi na nakapagsalita si Rico. Parang kinuyom ang kanyang dibdib. Lahat ng tapang na inipon niya ay bigla na lamang naglaho. Nilunok niya ang kanyang luha. Pinilit nang umiti kay Mang Tonyo. At marahan na lamang tumango. Naiintindihan ko po, Manong. Pasensya na po. Habang naglalakad papalayo, narinig pa niya ang tawa ng mga bisita sa loob. Bawat hakbang ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang mga paa. Dumating ang tricycle at bago siya sumakay, nilingon niya ang mansyon. Ang tahanang dapat ay kanya rin sana. Doon, sa labas ng gate, nakita niya ang kanyang tita Audrey. Hawak ang cellphone. Halatang nagmamadali. Rico, sandali. Sigaw nito, pero hindi na siya lumingon pa. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sabay sabing mahina. Huli na, tita. Huli na po. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Maribel. Tahimik lamang siya, hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang luha. Yumakap siya sa kanyang ina ng mahigpit. Inay, hindi nila ako tinanggap. Sinabi ni Lola, wala raw siyang apo. Niyakap siya ni Maribel, mariing-mariin. Anak, bulong nito. huwag mong hayaan na sirain ng pagtanggi nila ang sarili mong halaga. Hindi mo kailangang magmakaawa para tanggapin ka, anak. May Diyos na nakakakita sa kabutihan mo. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Rico, nakatitig lamang siya sa kanilang kisame. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Dadarating ang araw na siya mismo ang titingalain ng mga taong humamak sa kanya. Lumipas ang mga buwan matapos ang araw na yun sa mansyon. Ngunit sariwa pa rin sa isip ni Rico ang bawat salita ni Doña Matilda. Ang boses nitong malamig at walang awa. Parang orasan sa dibdib niya. Paulit-ulit na umuugong. Wala akong apo na anak sa kasambahay. Mula noon, tahimik na siyang nagbago. Hindi na siya nakikitang naglalaro sa labas o nakangiti habang nag-aaral. Lagi na lamang siyang abala sa pagtitinda ng gulay sa palengke tuwing Sabado, kasabay ng pag-aaral sa gabi. Ang dating batang puno ng pag-asa, ngayon ay may matang malalim ng sugat. Anak, huwag mong hayaang sirain ang sarili mo dahil lamang sa sinabi nila.
Sabi ni Maribel isang gabi, habang pinupunasan ng pawis ni Rico. Nakakagaling lamang sa pagtitinda. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila kung sino ka, anak. Ang mahalaga, alam mo kung anong klaseng tao ka sa paningin ng Diyos. Pero inay, mahina niyang tugon. Bakit po ganun? Wala naman po akong kasalanan. Pero bakit parang ako po ang pinaparusahan? Tinitigan siya ni Maribel, puno ng lungkot, ngunit merong tapang sa tinig. Minsan, anak, hindi natin kontrolado ang puso ng mga tao. Pero kaya natin kontrolin kung papaano tayong babangon. Dumating ang araw ng graduation ni Rico ng high school. Valedictorian siya. Pinakabatang nakakuha ng ganoong karangalan sa kanilang paaralan. Punong-puno ng mga magulang at mga kamag-anak ang silid. Lahat ay masaya. Nagyayakapan, nag-aabutan ng mga regalo at bulaklak. Ngunit sa gitna ng palakpakan, iisa lamang ang nakaupo sa pinakalikod ng bangko. Si Maribel. Payat at halatang may karamdaman, ngunit nakangiti sa kanyang anak. Para po sa inyo to, inay, sabi ni Rico habang iniabot ang medalya. Tumulo ang luha ni Maribel. Anak, hindi ko man kayang ibigay sa iyo ang marangyang buhay. Pero ipinagmamalaki kita nang higit pa sa kahit anong kayamanan. Ngunit sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang humina si Maribel. Madalas siyang inuubo, nilalagnat at nahihilo. Pilit niyang itinatago sa anak, pero isang gabi, nagising si Rico at nakita ang ina na halos hindi na makatayo. Nay, bakit hindi niyo po sinabi? Halos pasigaw niyang tanong, habang inaalalayan ito sa higaan. Ngumiti lamang si Maribel. Mahina. Ayokong maging pabigat sa iyo, anak. Kaya ko to. At kaya mong mabuhay kahit wala ako, anak. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, inay. Gagaling po kayo. Bulalas ni Rico. Nanginginig ang tinig. Ngunit tila narinig na yun ng langit. Ilang linggo pa lamang ay tuluyan ng namaalam si Maribel Santos. Ang nag-iisang taong kailanman ay hindi siya itinaboy. Sa gitna ng ulan, sa tabi ng puntod ng kanyang ina, nakaluhod si Rico. Basang-basa, nanginginig, at umiiyak na parang batang ulila sa mundo. Inay, pabulong niyang sabi, pangako po, hindi ko po hayaang mawala ang lahat ng sakripisyo niyo. Balang araw po, hindi na ako hamakin ni inuman. Hindi na tayo pagtatawanan. Bumagsak ang isang patak ng ulan sa medalya niyang hawak. Para bang isang halik ng langit. At doon, sa gitna ng madilim na sementeryo, ipinanganak ang bagong Rico Marquez. Hindi na ang batang tinanggihan, kung hindi ang lalaking babangon para sa dangal ng kanyang ina. Sa mga sumunod na taon, nagtrabaho siya sa umaga at nag-aral sa gabi. Naging working student sa Maynila. Nagtitinda ng kape, naglilinis ng opisina, at nagsusulat ng mga artikulo online para matustusan ang kanyang pag-aaral. Hindi na siya umaasa sa pamilya ng kanyang ama. Sa halip, umaasa siya sa kanyang sarili. At sa bawat gabi bago matulog, lagi niyang inuusal. Hindi ako anak sa labas. Ako ang anak ng isang marangal na ina. Mabilis ang takbo ng Maynila. Ingay ng busina, tawanan ng mga estudyante, at sigaw ng mga nag-aalok ng kape sa kanto. Sa gitna ng kaguluhan at sa gitna ng ingay, si Rico Marquez, 20 taong gulang na ngayon, ay nakaupo sa gilid ng unibersidad. Pagod ngunit determinado. Hawak niya ang lumang cellphone na gamit niya sa pagsusulat ng mga artikulo online. 2 trabaho sa araw, klase naman sa gabi. Iyon ang buhay niya. Ngunit sa likod ng bawat pagod, may apoy na hindi namamatay. Ang alaala ng kanyang inang si Maribel, na nagsilbing tanglaw sa dilim ng kanyang kabataan. Isang gabi, habang nagtitinda ng kape malapit sa isang dormitoryo,
May lumapit na babae sa kanya. Kuya, isa pong kaping mainit. Sabi nito, may ngiti sa labi. Siya si Lara Dizon, isang volunteer social worker at estudyante rin ng social science. Habang iniabot niya ang tasa, napansin ni Lara ang kanyang lumang ID na nakasabit sa kanyang kwelyo. Scholar ka pala? Ang sipag mo naman po. Nag-aaral ka tapos nagtitinda pa. Sabi niya. Humanga siya kay Rico. Ngumiti naman si Rico. Wala kasi akong choice eh. Kung gusto kong magtagumpay, kailangan kong kumahit sa buhay. Doon nga nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Tuwing gabi, kapag dumaraan si Lara, nag-uusap sila patungkol sa buhay, pangarap, at mga batang walang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng kalsada, nagsalita si Lara. Alam mo, Rico, maraming batang katulad mo. Mga batang tinanggihan, iniwan at hindi kinilala. Pero bihira yung gumagawa ng paraan para tumulong sa iba. Tahimik lamang si Rico. Tumingin siya sa langit. Siguro kasi, alam ko kung gaano kasakit yung pakiramdam nang walang masandalan. Kung kaya kong mapagaan kahit konti ang bigat ng iba, gusto kong gawin ito. Mula sa gabing iyon, ipinanganak ang isang ideya. Sa tulong ni Lara, nagsimula silang magpunta sa mga bahay ampunan tuwing Sabado. Nagdadala sila ng mga pagkain, nakikipaglaro sa mga bata, at nagbibigay ng libreng storytelling. Si Rico, na dati ay walang nakikinig, ngayon ay tinuturing ng mga bata bilang kuya, kaibigan, at inspirasyon. Nagsimula rin siyang magbahagi ng kanyang karanasan sa social media. Sa ulay ilang daang likes lamang ang mayroon. Pero sa bawat tapat niyang salita, mas dumarami ang mga taong naantig. Hanggang sa isang post nga ang nag-viral. Hindi mo kailangang maging galing sa mayamang pamilya para magbigay ng pagmamahal. Minsan, yung mga lumaking walang-wala, sila pa yung unang marunong yumakap sa iba. Daan-daang komento, libo-libong shares. Dumating ang mga imbitasyon para magsalita sa mga seminar at programa. Unti-unting nakilala ang pangalang Rico Marquez, hindi bilang anak sa labas, kung hindi bilang tinig ng mga ulila. Minsan, magkasama sila ni Lara sa isang outreach event. Ngumiti ito sa kanya. Tignan mo, Rico. Sabi niya. Tinuturo ang mga batang masayang kumakain. Ang daming natutuwa dahil sa'yo. Natupad na yung pangarap mo. Ngumiti si Rico. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi lamang iyon patungkol sa pangarap. Ito ay patungkol sa paghilom ng sarili niyang sugat at ng sugat ng mundo. Bago siya umalis, binuksan niya ang kanyang cellphone. Isang post, tahimik niyang isinulat. Ang anak na misang itinaboy, ngayon ay natutong magbukas ng pinto para sa iba. At sa bawat like, bawat mensaheng nagsasabing salamat, ramdam ni Rico na unti-unti siyang lumalaya sa anino ng kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang taon. Ang pangalang Rico Marquez ay kilala na sa buong bansa bilang tagapagsalita ng Project Tahanan, isang kilusang tumutulong sa mga batang lansangan. May mga panayam siya sa telebisyon, artikulo sa pahayagan, at milyon-milyong tagasunod sa social media. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Nakatira pa rin siya sa maliit na apartment sa Maynila, kasama si Lara, na ngayon katuwang niya sa advokasya. Rico, may tumawag sa network. Sabi ni Lara isang gabi. Gusto ka raw nilang maging guest sa Boses ng Bayan sa Sabado. Ngumiti si Rico. Hindi ko akalaing aabot ako rito. Pero kung makakatulong to para marinig ng mas maraming tao yung boses ng mga bata, ay go tayo dyan. Sabado ng gabi, live sa telebisyon. Ang estudyo ay punong-puno ng mga tagahanga, media, at mga batang tinulungan ni Rico. Habang nagsasalita siya sa harap ng lahat,
Ramdam ng mga manonood ang tapat niyang puso. Hindi ko kailanman inisip na magiging ganito ako, sabi ni Rico, habang bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Dati, pinaniwala nila akong wala akong halaga dahil hindi ako lumaki sa marangyang pamilya at anak lang ako sa labas. Pero natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi pala pera, kung hindi ang kakayahang magmahal kahit sugatan ka. Tumayo ang mga tao, nagpalakpakan. May mga luha sa kanilang mga mata. Ang kamera ay nakatutok sa kanyang mukha. At sa hindi kalayuan, may isang babaeng nakaupo sa malaking bahay sa Forbes Park habang ito'y nanonood. Walang iba kung hindi si Doña Matilda. Grabe, sikat na si Rico. Sabi ni Audrey, bunsong kapatid ni Miguel, habang pinapanood ang palabas. Siya yung anak ni Kuya Miguel. Ang galing-galing niya. Ngunit natigilan si Doña Matilda. Hindi siya makapaniwala. Ano? Siya ang apo ko? Mahina niyang sabi, habang nakatitig sa telebisyon. Tahimik si Miguel, nakaupo sa tabi. Halata ang pagkabagabag sa kanyang mukha. Ma, si Rico po yan. Mahina niyang sabi. Yung anak ko kay Maribel. Tumaas ang kilay ni Doña Matilda. Si Maribel, yung babaeng hampas lupa. Hindi ako makapaniwala. Ngunit naputol ang kanyang salita nang magsalita si Rico sa TV. May mga taong tatalikod sa iyo dahil sa pinagmulan mo. Pero kung patuloy kang magmamahal, darating ang panahon, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Biglang natahimik ang sala. Si Doña Matilda, na dati matigas at mayabang, ay tila nakaramdam ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Habang pinapanood ang pinata, unti-unting tumulo ang kanyang luha. Apo ko yan. Mahina niyang bulong, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ilang araw matapos ang palabas, kumalat sa buong social media ang mga video ni Rico. Inanyayaan siya ng mga eskwelahan, NGO, at maging ng mga artista. Ang dating binatilyong tinaboy sa gate ng kanyang lola, ngayon ay pinagbubuksan ng mga pintuang dati sarado para sa kanya. Samantala, sa bahay ng mga Marquez, nagsimula ang mga bitak sa dating matibay na pader ng kayabangan. Ang babaeng pinilit ni Doña Matilda na ipakasal kay Miguel, si Vanessa, ay unti-unting ipinakita ang tunay na kulay. Nagwaldas ng pera, niloko ang mga tauhan, at minsang nahuling may ibang lalaki. Isang gabi, nagsisisigaw si Miguel sa loob ng kanilang silid. Yan ang babaeng pinilit mong ipakasal sa akin, ma. Galit at pagsisisi ang bumalot sa kanyang tinig. Kung pinili ko lang si Rico at ang ina niya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tinakpan niya ang mukha at napahagulgol. Tahimik lang si Doña Matilda. Sa unang pagkakataon, nakita siyang umiiyak ng mga kasambahay. Wala na ang dating tapang at kayabangan. Ang halakhak ng kapangyarihan ay napalitan ng kaluskos ng pagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, inimbitahan ng isang TV network si Rico para sa isang espesyal na episode ng Boses ng Bayan. Isang segment ang tinawag na Ang Balik ng Pamilya. Hindi niya alam na sa backstage, naroon sina Miguel at Doña Matilda. Tahimik na naghihintay. Plano ng show na magkita sila nang hindi niya alam. Habang nakaupo sa harap ng kamera, sinabi ni Rico, ang pamilya, hindi yan palaging patungkol sa dugo. Minsan, yung taong nagmamahal sa'yo ng walang kapalit, sila yung tunay mong tahanan at pamilya. At sa sandaling iyon, binuksan ang pinto ng backstage. Lumabas si Miguel. Umiiyak, nakayuko. Rico anak. Mahinang tawag niya. Nanginginig. Patawad anak. Napatigil si Rico. Ang buong estudyo ay natahimik. Hindi siya makagalaw. At mula sa likuran ni Miguel, lumabas ang kanyang lola na si Doña Matilda. Hawak nito ang kanyang baston. May luha sa mga mata.
Rico, Sabi nito. patawarin mo rin ako, Apo. Ako ang dahilan ng lahat. Kung maaari lang akong bumalik sa oras. Tahimik lang si Rico. Tumitig siya sa dalawang taong minsan na itinuring siyang banyaga. Ngumiti siya. Mapait ngunit magaan. Hindi na po kayo kailangang humingi ng tawad. Matagal na po akong natutong magpatawad. At matagal ko na po kayong pinatawad. Pero kung tatanungin ninyo ako, kung may apo pa po kayo. Huminga siya ng malalim. Siguro po, wala na. Kasi yung batang itinaboy niya noon, matagal na pong namatay. Ang natira na lamang po, yung lalaking natutong magmahal, na kahit kailanman ay hindi minahal. Tumulo ang luha ni Doña Matilda, ang dating matapobreng babae. Ngayon ay nakayuko, basang-basa ng luha at pagsisisi. Habang si Miguel ay tahimik na lumapit at niyakap si Rico. Sa unang pagkakataon, hindi siya itinulak o itinaboy. Ngunit alam nilang pareho. Huli na ang lahat para ibalik ang nawalang panahon. Lumipas ang ilang linggo mula nang muli silang magkita sa palabas. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Rico. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagbalik sa nakaraan. Bagkus itinuloy niya ang kanyang advokasya. Mas pinalawak pa ang project tahanan at mas marami pang batang natulungan. Ngunit sa kabilang panig, gumuho ang mundo ng mga Marquez. Si Miguel na dating abala sa negosyo ay halos hindi na makatulog. Parang patalim na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang puso ang mga salitang binitawan ng anak niya sa telebisyon. Yung batang tinaboy noon, matagal nang namatay. Mula noon, araw-araw siyang bumibisita sa simbahan, dala ang larawan ni Maribel. Maribel, pulong niya habang nakaluhod sa altar. Patawad, kung sana'y nagkaroon ako ng tapang noon. Sana'y hindi ako ganito ngayon. Sana kasama ko ngayon si Rico sa hapag, hindi sa alaala. Habang si Miguel ay tuluyang bumabagsak dahil sa konsensya, si Doña Matilda naman ay dahan-dahang nilalamon ng kaparusahan ng tadhana. Ang mga negosyo nila ay isa-isang nalugi. Ang mga dating tapat na kasosyo ay nagsilayasan at ang kanyang asawang matagal nang may sakit ay tuluyan na ngang namaalam. Ngayon, siya'y mag-isa sa malawak na mansyon, napapalibutan ng mga larawan, ngunit walang sino mang tunay na nagmamahal. Isang umaga, habang abala si Rico sa pagtuturo ng mga bata sa Project Tahanan Center, dumating si Audrey, hawak ang isang sobre. Rico, Mahinaon niyang sabi. gusto ko lang sanang iparating ang mensahe ng lola mo sa'yo. Nasa ospital siya ngayon. Gusto kanyang makita. Natigilan si Rico, tahimik. Hindi ko alam kung kaya ko pa, mahina niyang sabi. At hindi ko rin alam kung gusto ko pa. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang kabaitan. Pero sige tita, pupuntahan ko siya. Hindi para sa nakaraan, kung hindi para sa kapayapaan. Pagdating sa ospital, bumungad sa kanya ang matandang babae. Payat, mahina, at halos hindi na makabangon. Wala na ang dating gilas at yabang ni Doña Matilda. Ngayon, isa na lamang siyang matandang puno ng pagsisisi. Rico, Mahina niyang sabi halos pabulong. Lumapit si Rico, walang galit sa kanyang mga mata. Bakit niyo po ako gustong makita, Lola? Tanong niya ng magalang ngunit matatag. Tumulo ang luha sa mata ng matanda. gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Apo. Hindi bilang donya, hindi bilang mayaman, kung hindi bilang matanda na nagkamali ng sukdulan. Tinanggihan ko ang dugo ko dahil sa kahirapan ng ina mo. Ngayon, ako naman ang tinanggihan ng panahon. Patawarin mo ako, Apo. Tahimik si Rico. Tinignan niya ang kamay ng matanda. Ngayon ay nanginginig. Hinawakan niya ito. Marahan. Patagal na po kitang pinatawad, Lola. Pero hindi dahil karapat-dapat ka. Pinatawad kita dahil gusto ko nang lumaya. Ayokong mamuhay na puno ng galit,
Kasi yun ang mismong sumira sa inyo. Humikbi si Doña Matilda. Ikaw pala ang tunay na marangal sa ating lahat, Apo. Pagkatapos ay pumikit siya. Isang ngiti sa labi. At sa huling paghinga, tila nakamit ang kapatawarang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Paglabas ni Rico sa ospital, sinalubong siya ni Miguel. Tahimik lang silang nagkatitikan. Anak, mainahon ngunit nanginginig sa tinig. Wala na ang mama ko. At kung maaari lang, gusto kong simulan ulit. Hindi bilang utang, kung hindi bilang mag-ama. Tumitig si Rico sa kanyang ama. Maraming taon ng sakit at luha ang bumalik sa kanyang isipan. Ngunit kasabay noon ay ang mga aral ng kanyang ina. Ang pagtitiis, ang pagmamahal, at ang pagpapatawad. Kung yan po ang gusto niyo, Tay, handa akong magsimula. Pero sana sa pagkakataong ito, huwag na tayong magtago sa hiya. Sabihin natin sa mundo, walang anak sa labas. Lahat ng anak may karapatang mahalin. Niyakap siya ni Miguel. Mahigpit. Umiiyak. Salamat, anak. Salamat sa pagkakataong hindi ko nakakalaing makukuha ko pa. Pagbalik ni Rico sa kanilang center, sinalubong siya ng mga bata at nilira. Ngumiti siya sa kanila. Sabay sabi, Mga bata, alam nyo ba? Minsan nakala natin, ang pamilya ay yung dugo lang. Pero ang totoo, pamilya yung mga taong naniniwala sa iyo kahit ayaw ng mundo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan ng mga bata, sa gitna ng kasiyahan, ramdam ni Rico na natupad na ang huling pangako niya sa kanyang ina. Ang maging dahilan ng pag-asa ng iba. At ang mamuhay ng may kapayapaan sa puso. Kahit gaano karaming sugat ang iniwan ng kahapon. Lumipas ang 5 taon. Ang dating batang itinaboy sa mansyon ay isa ng kilalang tagapagtatag ng Project Tahanan Foundation. Isang organisasyong nakapagtayo ng maraming silungan para sa mga batang ulila sa bansa. Ang pangalan ni Rico Marquez ay hindi na lamang kumakatawan sa tagumpay, kung hindi sa pag-asa at pagbabago. Sa loob ng bagong itinayong Maribel Home for the Children, isang malaking larawan ng kanyang inang nakasabit sa dingding. Ngumiti si Rico habang pinagpamasdan nito. Inay, natupad ko na po. May tahanan na po ang mga batang katulad ko noon. Sa tabi niya, nakatayo si Lara, na ngayon kanya ng asawa. Hawak nito ang kanilang munting anak na babae, si Mia Maribel Marquez. Ngumiti si Lara. Tingnan mo, Rico. Parang ikaw yung balit na version ni Mia. Napatawa siya. Sana tulad ng lola niya. Matatag rin siya. At mas mapagmahal. Habang abala siya sa opisina ng foundation, dumating si Miguel. Matanda na at may bahid ng kapayapaan sa muka. Anak, sabi niya, pumunta ako para magpasalamat. Hindi lang dahil sa pinatawad mo ko, kung hindi dahil tinuruan mo akong magmahal ng totoo. Tay, wala po kayong dapat na ipagpasalamat, sagot ni Rico sabay ngiti. Ang mahalaga po ay pinago po natin yung kwento. Hindi na tayong pamilyang binuo ng hiya. Tayo na yung pamilyang binuo ng pag-ibig. Ngumiti si Miguel, sabay abot ng isang lumang sobre. Iniwan ito ng mama ko bago siya pumanaw. Para raw sa'yo. Binuksan ni Rico ang sobre, isang lumang kwintas. Ang pendant ay hugis puso at sa loob nito ay litrato niya noong bata pa siya. Yakap si Maribel. May nakasulat sa maliit na papel. Para sa apo kong minahal ko ng huli na. Sa kabilang buhay, sana'y makilala mo ang lola mong natutong magmahal sa dulo. Tumulo ang luha ni Rico. Tahimik siyang nagdasal. Hindi ng pait, kung hindi ng pasasalamat. Ngayon, sa halip na mataas na pader at guard sa gate, mga batang tumatakbo, nagtatawanan, at malayang naglalaro ang makikita. Walang sino mang itinataboy, walang tinatawag na anak sa labas. Lahat ay anak ng pag-ibig. Habang lumulubog ang araw, nakaupo si Rico sa balkonahe. Yakap si Lara at Mia. Habang tanaw ang batang masayang naglalaro.
Alam mo Lara, sabi niya, siguro ito yung tunay na kayamanan. Ang kapayapaan, hindi karangyaan. Ngumiti si Lara at nagsalita. At ang aral ng lahat? Tumingin si Rico sa langit sabay sagot. Ang dugo ay hindi sukatan ng pagmamahal. Ang pagtanggap at pagpapatawad, yun ang tunay na pamana sa pamilya. At sa himig ng mga batang nag-aawitan sa ilalim ng kulay kahel na langit, ang kwento ng batang itinaboy noon ay tuluyang nagwakas. Hindi sa puot, kung hindi sa pagmamahal na walang hanggan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakabase sa dugo o kayamanan. Si Rico ay anak sa labas. Tinaboy at hindi kinilala ng kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng lahat, ipinakita niya na ang pagmamahal, kabutihan at determinasyon ang sukatan ng tunay na tao, hindi ang estado ng buhay o pagiging mayaman o marangal sa lipunan. Ang pagtitiis at sakripisyo ay nagbubunga ng tagumpay. Kahit lumaki sa hirap at minsang itinaboy, hindi sumuko si Rico sa tulong ng sariling sipag at dedikasyon. Nakamit niya ang pangarap na makatulong sa iba. Ang sakripisyo ng kanyang ina, na si Maribel, ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ang pagpapatawad ay lakas, at kahit kailan ay hindi ito isang kahinaan. Sa uling kabanata ay pinatawad ni Rico ang lola at ama niya. Hindi niya ginawa ito para sa kanila, kung hindi para sa sarili niyang kapayapaan. Ipinakita nito na ang pagpapatawad ay ang pagbibigay laya sa pusong sugatan at pagbubukas ng bagong simula. Ang pamilya ay hindi lamang basta dugo. Sa kwento, natutunan ni Rico na ang pamilya ay hindi palaging nakatali sa dugo o kayamanan. Dahil pamilya rin ang mga taong nagmamahal, sumusuporta at naniniwala sa iyo kahit hindi mo sila kaano-ano. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!